paano mag-renew ng rehistro ang isang public utility vehicle or especially TNBS. Hello mga paps! I'm Kuya Shane and ngayon yan, pag-usapan natin yan paano nga ba mag-renew ang isang TNBS sa LTO. So dito sa pagre-renew nito, so dapat yung kotse natin ay in good condition. Okay? So yun, dapat nasa magandang condition. Kumbaga, kung kayo ay private before, ngayon mag-public na kayo, no? So actually every year din naman yan. Every year din yung pagpaparehistro natin. So syempre ang unang step diyan ay i-check muna natin kung kailan tayo magpaparehistro. So makikita niyo yun sa ending plate. So nandiyan yung month at yung week kung kailan tayo dapat magpa-renew ng rehistro. Okay? So yun. Then, kailangan nating i-update yung ating PAMI at saka yung COI. Okay? So kailangan nating i-update yan pag magpaparehistro tayo. Then, ang susunod na step dyan ay kumuha ng confirmation of unit sa LTFRB. So ihanda na yung mga dokumento like yung ORCR, yung decision, PAMI, COI, and others. Then, maghintay lang naman ng mga ilang araw. Okay? So, once na lumabas na yung confirmation, pumunta na dun sa LTO para i-process yung renewal. So dapat yan, okay, pa magpaparenew kayo, dapat walang tint, okay? Maganda yung gulong, hindi pudpod. Okay yung lahat ng ilaw, and as much as possible, sana i-stock lahat, no? Okay? Para walang problema. So, dapat in good working condition. Hindi yung puro bangga, hindi yung may mga kolorete, no? Minsan, kine-question nila yon. So, as much as possible, yung stock. Okay? So, yun. So, especially yan, tint. Tinitingnan talaga nila yan. Tsaka yung mga ilaw, chine-check nila yan. Okay? So, yun yung dapat ninyong tignan mabuti sa inyong kotse bago kayo magparehistro. Then, pag natapos na yung rehistro, ay natapos na yung checking ng inyong sasakyan, okay, hintay na lumabas yung result ng evaluation ng inyong kotse. Then, i-ready na yung mga document like ORCR at decision. Then, i-submit ang document at hintayin tawagin para sa payment ng rehistro. So, make sure na i-update. Then, ang certification na sinasabi na wala ka pang yellow plate. Kasi sa TNBS, wala pa tayong yellow plate, diba? So, kailangan i-update ninyo yung certification na wala pa tayong yellow plate. After makuha yung bagong OR, okay? After makuha yung bagong OR, yun, i-update na rin natin yung copy natin sa ating kotse. So, pwede nyo ipa-photocopy. Then, yun, tanggalin nyo na yung old na OR, then ilagay nyo na yung bago para updated na. So, kahit kung magkasitahan man, at least hindi expire yung inyong OR, okay? O yung inyong rehistro. So yun lang, ganyan lang yung process, no? Pag kayo ay magpaparehistro ng isang public utility vehicle. Well, siguro magtatagal din siya, no? Medyo a week din, no? Siguro laanan nyo ng a week kasi although yung rehistro, okay? Yung rehistro, mabilis lang. Oo, basta sabihin na natin, kumbaga, basta na meron ka ng confirmation from LTFRB, mabilis na yun. Halos siguro kalahating araw tapos na. Saglit lang yung gawin. Basta hindi masyadong mahaba yung pila. So yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Salamat sa panonood. Keep safe. And don't forget to like this video.